Bawat isang Pinoy na nangingibang bansa ay may bagong o baong pangarap po para sa kanyang pamilya. Gaya po ni Almira ang makaahon sa kahirapan at masuportahan po ang mga magulang. Ang kanyang naging pangunahing dahilan para umalis sa Cotabato at makipagsapalaran sa bansang Syria. Pero pagdating niya doon, isang masaklap na buhay pala ang naghihintay sa kanya. Narito at panoorin natin ang kanyang kwento. Tampok ngayong araw sa Excess Baggage the OFW Stories ang panawagan ni Ginoong Ricky Lawa. Nais niya sanang makauwi na ang kanyang anak na si Almira Jalaide Lawa na halos 2 taon na nasa bansang Syria. October 2, 2018 nang lumipad patungong Syria si Almira na tubong Cotabato. Labis ang pagkagulat niya nang dumating siya ng Syria. Doon lang kasi bumulaga sa kanya na wala palang naghihintay na trabaho sa kanya roon. Kaya ilang buwan muna siyang namalagi sa kanyang agency hanggang wala pa siyang amo. Sa hindi ring malamang dahilan, sinasaktan din raw siya ng empleyado ng agency na nagdala sa kanya sa Syria. Nagtutuloy-tuloy pa ang mga paghihirap ni Almira nang nagsimula na siyang magtrabaho dahil hindi lang isa, kung hindi 2 bahay ng amo niya ang pinapalinis sa kanya. Ang problema, parami na ng parami ang pinapagawa sa kanya. Hindi naman siya pinapasahod ng kanyang amo. Dumating pa sa puntong nagkakasakit na si Almira dahil bukod sa lamig ng panahon sa Syria, may mga pagkakataon ding nahuhulog siya sa hagdan. Sa hirap ng patuloy niyang dinaranas ay humingi na si Almira ng tulong sa kanyang ama na si Mang Ricky para makauwi sa Pilipinas. Agad na lumapit si Ricky sa POEA at OWA ngunit wala pa raw ang aksyon. Sinabi daw ng OWA sa kanya na wala daw record si Almira sa kanilang tanggapan. Doon na lang nalaman ni Ricky na visit visa lang muna ang pinagamit ng agency kay Almira para lang siya makapunta ng Syria. Sa pagnanais ng agarang tulong para kay Almira ay lumuwa si Ricky at ang kanyang asawa dito sa Maynila. Pagkalipas na 3 araw ay napag-alaman nila na nasa embahada na ng Pilipinas sa Syria si Almira. Ngunit sa loob daw ng 4 na buwang pamamalagi sa Maynila ay wala silang natanggap na update tungkol sa pagpapauwi kay Almira. Wala rin daw silang alam na nananatili na pala sa ating embahada si Almira sa loob ng 1 taon at 7 buwan. Hindi nagtagal ay bumalik na sila ng Cotabato. Hawak ang pag-asa na mapapauwi si Almira sa lalong madaling panahon. Narito ang panawagan ni Mang Ricky sa ating gobyerno na tulungan makauwi sa bansa ang anak na si Almira. So ako po ay nanawagan muli sa mga kinaukulan, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulong Duterte na sana po papansin ang aming mga hinaing na makauwi na po ang aming mga anak o kaanak na sa loob po ng Philippine Embassy ng Syria. Ang anak ko po ay may karamdaman, may iniindang sakit dahil po sa kanyang buto na mahina. So sana po marinig at mapansin po ang aming hinaing. Sa punto pong ito ay makakausap natin ang ama ni Almira na si Mang Ricky Lawa. Magandang umaga, Mang Ricky. Ito po si Gab Bayan kasama si Diane Querer. Kamusta po kayo? Magandang umaga din po. Mabuti naman po. Kay Tatay Ricky, alam ko bilang isang ama mahirap po na malamang hindi maayos ang sitwasyon ng inyong anak sa ibang bansa. Pero maaari niyo po bang idetalye pa sa amin kung ano po ang nangyari kay Almira? Kailan niyo rin po siya huling nakausap at kamusta po siya? Huling kausap ko po ang anak ko nung March ata yung bago mag-lockdown po, ma'am, nakausap ko siya. Yun ang huling kausap pagka nagkausap po kami ng anak ko. March yung bago mag-lockdown po.
Dati-dati po ang anak ko po nag-abroad po yan siya na papuntang ibang bansa. Wala po akong kaalam-alam yan. Nalaman ko na lang po pagka kinabukasan na siya na po ay mag-flight na galing dito Cotabato papuntang Maynila. Pinuntahan ko pa po ang agency niya, ang recruiter niya. Tinanong ko po, ano po ba yung anak ko? Legal po ba yung pagpapunta niya sa ibang bansa? Ang sabi nila po, upo, papuntang Dubai. Ang sabi nila sa akin, sabi niya, wag na siya magdala ng mga gamit niya, cellphone, kasi pagdating niya po doon, sasalubungin na po siya ng amo niya na may mga gamit na po siya. So, naniwala naman po ako doon, akala ko po yun ang totoo. Yung pala, wala kaming kaalam-alam, ma'am, na sir, na visit visa na po pala ang pinagamit sa kanya. Hindi po pala papuntang Dubai. Oo nga, tama nga pa pala, papuntang Dubai. Yung pala pagdating doon sa Dubai, connecting flight din siya papuntang Syria, walang kaalam-alam ng bata. Sinamantala nila po yung bata na kumbaga gustong-gusto talaga niya na mag-abroad. Yung mga dokumento po na binigay niya sa akin na bilang patanda po na niloko yan na anak ko, yan po binigay niya po sa akin. So ilang buwan po siya doon sa sa agency po bago siya nagkaroon ng amo. Kumbaga parang binibin po sila. So nagkaroon din po siya ng amo. Yun nga ang amo niya sa sako niya, hindi po binibigay sa kanya. Pinapasay lang siya para may pinapirmahan, kunwari na binigay sa kanya ang sako niya, pero hindi pala. Hanggang sa humingi na po siya ng tulong sa akin, yun po, nag-decide po kami ng asawa ko na pumunta sa UWA dito sa Cotabato. Yun po nga ang sabi nila sa amin, walang record ang anak mo. Mang Ricky, nasa... At saka po hinihingi nila sa akin yung destination na wala naman po akong ibigay sa kanila destination dahil hindi ko alam kung anong lugar yun sa Syria kung nagkaroon ng sando ng anak ko. Yung nga, nag-decide na kami ng asawa ko po pumunta ng Maynila, lumapit po kay Sir Rafi Tulfo, binigyan po kami ng form na para mapunta ng PUE sa UMWA, sa DFE. Halos 4 na buwan po kami sa Cotabato. Lalakarin lang po namin ang galing Baclaran papuntang UWA para po magpaluwap lang sana ko. Pero wala kaming matanggap na kumbaga yun may magandang balita. Ang sabi lang po nila sa amin, magantay lang. Hindi namin alam kung kailan uwi. Mang Ricky, Mang Ricky, nasa kabilang linya po si Mr. Jerome Alcantara, ang Executive Director ng BLAS F. Ople Policy Center and Training Institute. Magandang umaga po, Sir Jerome. Magandang umaga tayo. Yes. Magandang umaga. Sir Jerome, Yes, sir. Sir, base po sa mga naging salaysay ni Tatay Ricky patungkol sa mapait na sitwasyon ng kanyang anak na si Almira, ano po kayang tulong ang pwedeng maipagkaloob ng inyong tanggapan para sa kanila? Matutulungan ba natin, sir, mapauwi si Almira? Unang-una, kailangan natin kumuha ng impormasyon doon sa kung ano na yung kalagayan talaga ni Almira doon sa embahada. At least medyo good news na, magandang balita na nasa pangangalaga na ng embahada si Almira. Ang pwedeng gawin ng Ople Center, naka-standby yung ating mga case handlers ngayon. Pwede siyang makikipag-ugnayan kami sa DFA, sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, at kung kinakailangan sa embahada ng Syria para malaman natin kung ano yung sitwasyon ni Almira doon at malaman kung ano yung problema, bakit nagtatagal yung pagpapauwi kay Almira. Okay, malinaw rin, sir, na inabuso siya ng kanyang amo doon, tapos pinabayaan siya ng kanyang agency at niloko siya ng kanyang agency. Ano po ba yung maaring kaharapin po nito pong agency po ni Almira, sir? Opo, definitely po, illegal recruitment po yan. Pwede rin pong violation ng Trafficking in Persons Act natin. At may parusa po yan, may karampatang parusa po sa batas natin yan. Kaya't ang Ople Center po, nakahanda rin naman po na pag-uwi po ni Almira, pag napagtagumpayan na po natin na mapauwi si Almira sa tulong ng Department of Foreign Affairs, ay tutulungan po natin sila na pwede po natin tulungan na mag-file ng kaso at tulungan na makamit ni Almira yung hustisya laban doon sa pang-aabuso ng kanyang recruiter at ng kanyang employer.
Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Mr. Jerome Alcantara, ang Executive Director po ng BLAS F. Ople Policy Center and Training Institute. We'll continue to do follow-up, sir, sa kaso po ni Almira. At maraming salamat din po kay Tatay Ricky Lawa. Mag-ingat po kayo, sir.